Oh my God! Oh my God! Hi guys. So, nag-PT ako today. Hindi ko alam. Actually, parang medyo maaga pa rin para i-try na mag-test. Pero, there's something inside me na parang i-try mo, ganyan. Tapos, napaginipan ko din siya kagabi na nag-try ako. So, let's see. Inihintay ko lang ngayon. If negative to or positive man, I will try again na mag-test siguro after a few days or 1 week max. Kasi I think it's still too early. Pero irregular kasi ako and lately ang dami kong nafe-feel na parang mas malala yung PMS symptoms ko. So, let's see. Tignan natin. Medyo masama pa din yung pakiramdam ko ngayon. So, hihintay ka lang. Let's leave it. Let's see. Here it goes. If positive or negative, okay lang. Wala ka, okay? So, it says it's not pregnant. I'm kind of sad. Walang faint line din eh. Yeah, let's try again. Yun nga yung naisip ko din kasi too early. Okay, so nag-iintay lang ako ng result. Sabi 3 minutes, pero feeling ko more than 3 minutes na din yung ginawa ko. Pero let's see. Hindi ko alam kung negative. I mean, that's fine. We'll try again next time. And if hindi pa, sabi ko nga maaga pa naman. And if hindi pa rin ako magkaroon, so let's check again. So, tingnan ko. Okay, ito na siya. And I don't know. Check mo muna. Uy, kaki. Meron. Uy. Uy, kaki. Totoo. Hindi siya faint. Nakita ko talaga yung kulay. Oh my God. Oh my gosh. Sorry, dito. Oh, something treatment. Oh my gosh. Okay. Let's check ulit kasi meron pa akong isa. Hindi yung ganito. Oh my God, I don't know my reaction. Pero yan. Tingnan mo ah. Tapos ito, meron pa akong isa dito. First response digital. So, let's see. So, chine-check ko pa yung isa. So, let's see. Kasi ito yung last month ko. Ayan. Kita niyo wala. Then, today, ito. So, there's something. Oh my God. Oh my gosh. Kasi, ewan ko ba kung sabi ko, mag-PPT ako kapag yung delayed na talaga ako. Like 1 week, 2 weeks. Kasi regular naman nga ako. So, parang normal na yung 1 week delayed ko. Pero ewan ko kanina kasi sira yung laundry namin dito sa apartment, yung dryer. Tapos umiyak ako. Tapos ngayon, hala. Let's see. Let's check this. I don't know if okay na. Na mag-yes or no to. Ayan, check natin. I don't know. I don't want to feel. Tagal nito isa. Wait lang.
Okay, guys. Sakit. Oh my God. Mami na, baby. Oh my God. Yes. Oh my God. I'm 2 weeks from now, anniversary namin ni guys. Oh my God. Baliktad ko lang. Ay. Yung 5 months. Team girl, team boy. Nandito na si Kyle. Nasa parking na. Yan, narinig ko na. So, nag-set up ako ng camera sa kwarto. Let's see yung reaction niya. Nasa PT. Kakabahan ako. Dito na siya. 460? Oh, Mga that's mahal. so lovely. Oh! Yeah. Ay. I'm happy. You crying? Sabi niya. Ano pa? Hindi niya pa. Not you. Love you so much, mahal. Whoa! Wow! I don't know. Hello guys, it's the third day, I think. No, second day kasi today is Monday, then yung last check ko is Saturday. So ngayon lang ulit ako nakabili ng mga extra PTs pa kasi I just want to try lang ulit. Though bukas naman, pupunta kami sa walk-in clinic. Sa family doctor siya dapat, kaya lang wala kami nun. Para sila yung mag-refer sa OB-GYN. Then, ayun, punta kami bukas. Pero, wala, gusto ko lang i-try ulit kasi since last week, pabalik-balik yung sakit ng puson ko. Pero, this weekend and even today, ano siya, yung sakit ng puson ko, yung parang meron ako. Tapos, medyo tender yung breast area ko, medyo masakit din. And ayun, super ano ko pa rin, parang emotional ko sa lahat ng bagay. Kaya, feeling ko sure siya, pero I don't know, knock on wood, let's see. Baka may mga hindi maganda. Pero anyway, try muna ulit natin. Then, let's see. So, ayun, nag-iintay lang ulit ako ng result. Doon ako muna yung may dalawang guhit. So, let's see. Okay. Pregnant tayo siya! Yay! So, check ko yung my yes at no ulit. Ayan. Medyo faint line pa din, pero I think, kasi magkaiba yung ginamit ko eh. Actually, yung isa kong ginamit, yung pinakita ko last time, parang habang tumatagal, nabubura na yung second line. Pero ito, kaya tinry ko to, hindi ko sure. Pero, let's see the other one, yung may yes or no. Tutuwa ako. 2 lines. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Feeling ko teenage pregnancy pa din. I'm 29. Ano na? Ayun, so bukas nga, pupunta kami sa walk-in clinic. Tapos, kasi hindi ko talaga sure kasi never pa kami ditong
parang nagpa-check up, medical, ganyan. Kaya hindi ko alam kung ano yung procedure dito. So, sabi lang ni Google at yung ChatGPT, punta kami sa walk-in clinic, tapos dun kami magtanong, sabihin lang daw na nag-positive sa PT without family doctor, parang may gagawin na blood test, and sila na din yung magre-refer. So, let's see. Sana talaga maging maayos. And, ayun, hindi ko alam talaga yung nararamdaman ko kasi parang mixed emotions, parang alam mo yung gusto naman namin, we're ready, and syempre, yung ako, feeling ko, ang dami kong na-feel na, oh my gosh, ito na, mag-start na talagang una-una magbago yung katawan ko. And, syempre, yung buhay na namin, yung daily lives na namin, di ba? I'm happy! Kasi parang, isa rin sa mga gusto ko at least before 30. Kasi gusto ko rin naman kahit pa paano, medyo bata pa din ako na kapag lumalaki sila, ganyan. Okay. So, tama na, chika. Let's see. Oh, wala pa. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Kayo una makakita. Nag-ano pa siya. Blink, blink, blink pa siya. So, ngayon, naghintay lang ako kay Kyle. Or nagluluto lang ako. Pero ito, gusto kong pakita sa inyo. Gusto kong i-call in action to. Yan, naghintay lang ako kay Kyle. Wala pa din siya, diba? Masyado ng OT. Masyado na siyang OT. May binubuhay na ba siya? Yeah, let's see. Tada! Though sabi naman, few minutes to. Yes! Yes! Oh my gosh! Pakita ulit natin to sa kanya. Wala. It's confirmed. Yeah. Oh, I'm gonna be a dad. Wow. Yeah. So guys, what's up? It's the next day ulit. Ang dami next day nitong vlog na to. Pero ngayon nga, nabanggit ko kahapon na pupunta nga kami ngayon sa walk-in clinic. So ngayon, paalis na kami. Hindi namin alam kung ano yung process, kung ilang oras. Kasi wala nga kami family doctor. So, kaya walk-in clinic kami. Hindi ko din alam kung anong gagawin nila. Sabi lang sa mga na-search ko, baka i-blood test daw, tapos i-refer na sa... Blood test agad? Sa OB, Kaini. Oh, kasi yung parang yung pa lang yung kaya pwedeng gawin ngayon eh. Kasi hindi pa ma-ultrasound, wala pang makikita. So, let's see. Hindi ko rin sure. Pero ayun, punta na kami para lang malaman din namin kung ano may kailangan namin gawin, ganyan. Let's see kung gaano tayo katagal doon. Kasi walking clinic yun, baka madami ding, alam mo yung pumipila, ganyan. Informa ko guys, mandaan din ako. Nakasabit yung susi sa pants. Ayun, let's go. Update namin kayo mamaya. Hey guys, update lang. Ano na ngayon, 12 o'clock na. So, nanggaling na nga kami dun sa walk-in clinic. Bali, binigyan lang nila ako ng papel na for referral for blood test and ultrasound. So, yung ultrasound is July pa. Parang yun yung first ultrasound. Dating ultrasound yung nakalagay doon. Ayun, so July pa yung schedule namin. Tapos, yung blood test, ginawa na sa akin ngayon. Ang dami! Yung ganito kalaki na usual na... Mga test tube lang naman. Oo, pero ang dami, 7. Usually, isa lang naman yung 7 ganon. Tapos, may 2 kailangan pa akong na ihi. Mamaya babalik ko pa din. Pero yung result daw, end of this week pa probably. Pero diretso sa clinic. Doon sa kanina? Oo.
kasi sila syempre yung nag-refer. Tapos yun, tatawagan na lang ako. Tapos after neto, makuha yung blood test. Ay hindi, after nung ultrasound sa July pa nga, kailangan ko ulit bumalik dito sa Life Labs para may isa pang set ng blood na gagawin. Ang dami. Gusto siyang dugo. Ayun, ang dami. Tapos tinanong ko kung para saan. May list kasi doon na para daw yun nga sa ano, yung sa akin at yung sa nabubuo na baby. Kung matatest din doon kung parang may complication ba na parang hindi nagmamatch yung ano namin. Ewan ko sa ganun. Basta, yun nga, sa baby and sa akin. Pero yun, end of the week pa malalaman yung result. So, probably baka mga early next week ko pa din malaman kapag kinontak na ako ng ano, clinic. Ayun, pero yung ultrasound is July pa. And kapag na-upload na to, may ultrasound na. Pagsasama-samahin na lang. Dahil palang gagawin dito, no? Ang Yeah. dito, ewan ko kung sa Toronto or Mississauga ganito rin. Pero ang daming pupuntahan, parang walang one-stop shop na ano. Doon ka na check upin, doon ka nakukuhaan, doon na lahat. Parang, Dito kanya-kanyang ano. parang pag may family doctor ka, usually, Doon na. kaya na din nilang kumuha ng dugo. Yung ultrasound lang syempre kasi hindi naman lahat may ano yun, yung facility is ano ng ultrasound. So kailangan mo talagang pumunta sa iba. Lalo na kapag yung ultrasound na gusto mo makita na yung gender kung sakaling ilang months na, parang sa iba yun. Pero dahil nga, pero feeling ko yung kung may family doctor doon na din yung mga dugo, ganyan. Hindi na, kasi tayo punta pang walking clinic, ni-refer nila. Yung ganun. Ayun, yun lang naman. Tapos mamaya, may isa pa nga akong kailangang punuin na ihi. Hindi naman pala, konti lang. Pero after 1 hour pa, pwede. Yung after 1 hour na after kung kunan ng dugo, saka lang pwede yun. Tapos yun, sana okay yung mga result kapag nakuha na natin. Kasi, Ano mga may kita sa results? yun nga, kung Mag-drive na ako. maayos, wala bang mga nabubuong sakit, siguro, ganyan, or complication na sa aming dalawa, yung ganun. Kasi ganito pa lang naman siya, butil pa lang daw siya ng bigas, sabi ni ChatGPT. Ayan. Tanong ko sa doktor mismo. Anong mo ma'am? Tinanong mo ba kung ano mga ganun? Ha? Nagtanong ka? Dito? Medtech lang naman sila eh. Tagakuha lang sila ng dugo dito sa Life Labs. Yung magiging doktor talaga. Journal, di ba? Oo. Yung magiging doktor talaga kapag ano, nakuha na natin yung ultrasound, di-refer na tayo ng walk-in clinic sa OB-GYN. Doon pa lang yung doktor talaga na pangbuntis kapag OB-GYN na. Sa ngayon, ang matutulong pa lang nila ay ano. Yun nga sa walk-in clinic kasi doktor naman yun eh. Siguro general doctor. Ewan ko ba sa ganun. Dapat nga medyo hindi nga in-explain sa akin kung ano yung mga gagawin, di ba? Binigay na lang, punta ka dun. Sa kanya ko pa tinanong kung ano ba yung mga test na gagawin. Napakita rin kami sa inyo, ma. Napakita rin kami sa inyo. Kasi ano yan? Ito. Ano yan? Bakit yan? Ayun o. Ano ba yan? Pregnancy test. Oh, congrats! Sabi na nga ba, nakatunog na ako eh. Ayun o. Wow! Ay, Ara, congrats! Thank you po. Di pa namin Ano mga anak? Wala pa po, kakapacheck up pa lang po namin. Wala pa po nung result ng blood test. Bakit, congrats! Sana babae ano naman. Yung nga, gusto ko rin babae. Para sa iyo na papadala yung damit ni Marco. Mami, Tag-ulan na sabihin ako sa iyo.
Ano yun? May kapalit na si Molly. Nasaan? Ah! Congrats! Alam ko na yan. Tutog ko. Bakit? Tutog ko kanina. Nasabi mo may sabihin ka. Ay, Iniisip ko doon. hindi po marunong si Ara. Paano yan? Hindi naman ako makakapunta dyan. Ay. Kami Uwi po na lang pupunta kami dyan. next year. 1 taon naman ang maternity. Ay, pala naman. Hindi. Ayun, nangangamusta lang kami. Oo, salamat. Ano, may papakita si Ara. Tala. Wow! Sige. Oo, tama. Sana maabutan ko pa. Aabutan mo Opo. yan. Siyempre, uwi kami dyan. Kasama yung bago mong apo. Oo, sige. Oo. Lakas mo magdasal, Lola eh. Hey guys, it's Saturday, June 20th. So, gusto ko lang kayong i-update rin. Kasi, di ba last Tuesday, June 16th, nagpa-check up tayo. Kinuha na akong blood test, urine test, tapos in-schedule na rin ako ng ultrasound. So, nakuha ko na yung result ko last Thursday for the blood test and urine test. So, luckily, everything is normal. So, lahat ng ginawang test sa akin, sa iron, sa CBC, WBC, or kung ano man pa yung mga nandun, mga medical terms, lahat naman is normal. And, ayun nga, na-confirm na rin natin na we're 4 weeks pregnant. Ayun, so, actually, before pa ako pagpunta sa doctor, na-check ko na yung result ko through sa app. Tapos pinabasa ko na sa kapatid ko kasi nurse naman siya. So ayun nga, nalaman ko na okay, buti okay na lahat, confirm, ganyan. Tapos kahapon, Friday, chinat lang ako ng doctor ko sa walk-in clinic. Sabi niya, okay na daw yung result, pumunta ako doon para ma-review and next steps. So, yun, pumunta ako doon, review namin. Sinabi niya din na okay lahat, normal lahat ng result, which is good. Then, sabi niya, wait na lang daw kami sa ultrasound. Sa July pa nga yun. Ayun, kapag na-ultrasound na, saka niya ako i-refer sa OB. So, ganun pala dito na, lalo na kung wala kayong family doctor, so kailangan nila muna itong mga test na to, blood test, urine test, and yung ultrasound, bago nila kayo ma-refer sa OB. Kung gusto nyo OB. Pero kung gusto nyo naman is midwife, sabi nila hindi sila makakapag-refer, kaya gusto nila na parang yung patient yung mag-reach out sa midwife kasi waitlisted ata doon. So, ayun. Prefer ko naman talaga is OB kasi nga first pregnancy, ganyan. Kaya, ayun, hintay na lang tayo ng ultrasound natin sa July. Sana is healthy. Tapos, nag-grow talaga siya kung ilang weeks na siya noon. I think 8 to 9 weeks na siya noon. Sana makinig na kahit pa paano yung heartbeat, ganyan. And i-update ko na rin kayo sa mga nararamdaman ko, sa mga symptoms ko, ganyan. So, actually, feeling ko, parang ano pa din ako, parang in denial pa rin ako nabuntis ako. Kasi yung mga nafe-feel ko and yung nakikita ko sa physical ko is parang same pa din naman. So, parang buntis ba talaga or what? Kasi, ayun, yung tiyan ko same pa din, which is normal naman daw sa mga week 4 to 5. Parang magsa-start pa siya magkaroon ng bump is around week 8 to 10. Ayan. Then, for my symptoms, hindi pa rin ako nakaka-experience ng morning sickness or sensitivity sa smell. Yung ano ko lang is, yung cramps is hindi pa, na siya, medyo umokay na. Kasi from the past week, talagang masakit siya, para akong meron, ganyan. Tapos ngayon, parang on-off na lang siya, pero saglit na lang, siguro mga few minutes lang, ganyan. Then, yun nga, nakakain pa ako ng maayos, lahat, nakakain ko pa, nakaspray pa ako ng cologne, yung gano'n, hindi pa ako sa smell. And, ang na-notice ko lang talaga is super antukin ako. Like, yung sa sarili ko, alam kong sobra kong antukin, na kaya kong matulog kahit saan.
Pero ngayon, parang sumobra siya. Like, even sa work, magkakausap kami, may tatanong ako sa manager ko, sa mga katrabaho ko, ganyan. Tapos hikab ako ng hikab. Like, any time of the day. So, ayun, yung napansin ko. Yung major talagang sobrang antukin. Then, makakalimutin. So, may ano talaga ako, minsan nakakalimutan ko talaga yung mga bagay-bagay. Pero lately talaga yung parang, ay may gagawin ako pero ano nga yun? Parang ganun. Makakalimutin ako. Then, other than that, wala na akong maisip kung ano ba yung mga nafe-feel ko ngayon. Yun nga na parang normal lang naman. Ay, ano pala, minsan pala may breast tenderness ako pero not all the time. Parang ano lang din, on-off, ganyan. Then, ay, ano pa ba, iniisip ko? Ewan ko kung part pa rin ba to, mabilis akong gutumin at mabilis din akong mabusog. So parang mas madalas ako mag-snack ngayon na hindi na ako yung katulad dati na ay parang nagutom ako, ay okay lang, palipasin ko na kasi malapit na naman ang dinner, ganun, malapit na lunch. Pero ngayon, once kumulo yung tiyan ko, naharamdam akong gutom, parang kumakain ako ng snacks kahit konti, ganyan. Para, yun kasi, mabilis naman ako mabusog. Tapos mamaya-maya, magugutom na naman ako. Ganun. And, ano ba? Yun lang, yun pa lang naman yung nafe-feel ko. So, nag-download na rin ako ng mga app, ni-refer na rin sa akin ni Angel ko naman yung ginagamit niyang app, ganyan. So, doon nakikita kong parang at least kami paano na-visualize kung gaano siya kalaki. So, ngayong week daw na to, kasing laki na siya ng orange seed. Kasi last week, kasing laki siya ng poppy seed. So, medyo nagsistart na rin daw mabuo yung niya, spinal cord and yung heart. So, I'm happy. Tinatry ko na rin siyang kausapin everyday. Yung kapag, hingal ako saglit, ganyan. Oh, yung pa pala, mabilis akong, hingalin na lately. Ayun, mabilis nga akong hingalin lately, parang mabilis akong mapagod. So, since, I think, November or December of last year, tinatry kong, maging active kahit konti. Yun, dito sa bahay, at least 30 minutes to 1 hour akong either mag-walking pad ako or mag-exercise ako. Yung sa YouTube lang, fina-follow ko lang yung mga pilates, mat pilates, ganyan. So, that's daily. 5 times a week, kung at least sinatry. So, ngayon, parang mabilis na akong mahingal. Kahit 30 minutes lang. Kasi, diba, tuloy-tuloy yung galaw. So, mas madalas ngayon, patigil-tigil ako. Yun yung ginagawa ko. And, simula nung nalaman ko, parang once pa lang ulit akong nag-try mag-exercise kasi dahil nga hindi pa ako nakakapagpa-check up sa doctor, hindi ko alam kung ano yung mga pwede kong gawin. So kahapon nag-try lang ako ng prenatal pilates, parang mostly stretching lang siya, lalo na yung sa yung sa pelvic mo, sa backside mo. So it helps din daw sa baby. So pero hindi ko masyadong pinush yung sarili ko kasi natatakot ako baka hindi pala pwede ganyan or maka-harm kasi nga maliit pa lang siya eh. Tapos ayun, walking na lang, tinatry ko pa rin mag-walking at least yun nga 30 minutes, 40 minutes. And yeah, mabilis akong hingalin. And actually wala na akong maisip. Sabi ko, di ba, wala akong masyadong nararamdaman. Pero mostly kasi yung mga nararamdaman ko is tolerable pa siya. Hindi pa siya yung katulad ng morning sickness na nababasa ko, napapanood ko na talagang mahirap, na nakahiga ka lang, suka ka, ganyan, hindi ka makagalaw. Hindi pa naman siya ganun. Kaya ngayon, parang ina-enjoy ko pa rin yung time na to na parang nakagalaw ako ng yung usual ko, ganyan. More ingat lang kasi nga syempre alam kong there's something, even parang totoo ba to yung ganyan. Ayun, update ko lang kayo guys kasi gusto kong itong vlog na to is lahat ng pwede kong ma-share is ma-share ko sa inyo, though in few months pa namin to i-upload, pero ayun,
since nandiyan kayo since our Canada journey. So, this is part of it and I just want to share with you kasi yun nga, magkasama tayo since the beginning. So, yeah. Hey guys, it's a Sunday. So ngayon nagche-check lang kami ng Nagde-nesting na agad kami. Wala pang ultrasound. week 5 pa lang, pa 5. Ayan, nagche-check lang kami. Syempre, kailangan natin mag-canvas. Ayan. Ito. Maganda na to. Yung Maxi Cozy. Ay, hindi ito. Yeah. Hindi ito. Tapos mayroong ito din. Yeah. Kasi konti lang yung mga baby store dito, Sudbury. So, nag-check lang kami. Ito, car seat. Ay, hindi. Yan nga. Tama yan. Tapos lalagay dito. Huh? Okay, lalagay ko yan dito. I don't know. I think so. Kasi yung gusto ko yung... nakaganon eh. Nakaganon tayo. Gusto ko yung mabilisan. Mahirap. Ayan, may ganyan. Bibilhan daw niya ng ganyan. Pag lumaki na. Tapos may ipapakita ko sa inyo. Ito yung una naming nakita. Ito yung una nating nakita, di ba? Ito yung una naming nakita. Ito daw ang damit ng baby. Isda. Kasi ngayon, mahilig tayo mag-isda ito. Kasi mangingisda siya. Ayan. Tingnan natin ito. Eh, no, bibili natin laro ng pangisdaan. Para paglaki na may kasama. Ayan. Isda. Tapos hindi magugustuhan din ng anak. Ano? Yeah. Fishy. White. Ay, ito. Mattress ng crib. But, 100 na lang. Tapos, ito, bassinet. Mahal naman. Yung mamurahin lang sanang bassinet kasi parang feeling ko yun yung hindi magagamit ang matagal. Crib yung gusto ko na yung sa side. Sabi ko nga kahapon, yun yung parang in the middle of ano ko, hindi ko alam. Kasi syempre, nag-positive lang siya sa blood test, sa PT, pero hindi ko pa nakikita, ganyan, wala pang ultrasound, so parang hindi siya totally nagsisink in. Kaya sana meron talaga siya. And pinagpe-pray din naman natin na sana mabuo siya ng maayos. So meron yan. Okay, hey guys. So nag-iintay lang ako ng sundo ko dito. Si Kyle. Late na naman siya as usual. But chikahan muna tayo konti. So today is my 6th week. Hindi ko talaga alam yung exact weeks and days. Pero based dun nga sa blood test is ngayong week na to yung 6th week. So mag-ano muna tayo sa 6th week habang hindi pa ako in-ultrasound. So actually medyo madami-dami na ako nararamdaman. So mga nakaraang weeks ang na-feel ko lang yung I think major is yung super pagod and antok ako. Tapos mabilis akong hingalin or mapagod kahit konting kilos lang ganyan or nagsalita lang ako ng alam mo yung matagal, nahihingal na ako. Then yun, masakit yung puson and medyo masakit yung boobs. Yun lang naman yung mga nakaraang weeks na nafe-feel ko. Wala pa ako talaga nung parang sinasabi nila pinagditihian or mga ayaw na food, gustong food, ganyan. Parang lahat nakakain ko pa naman. Kaya sinusulit ko na rin kasi nga
gusto kong kainin yung mga parang dapat kasi may binubuo akong bata sa loob ng tiyan ko. Kaya gusto ko kahit pa paano kumpleto yung nutrients, di ako nagugutom, ganyan. So sinusulit ko yun. Then this morning, ito nga, pagkabangon ko sa kama, sobra akong nahilo bigla. Sobra akong nahilo, tapos parang nasusuka ako. Pero tinatry ko sumuka, walang lumalabas. Pero feeling ko may alam mo yun, may something dito. Pero wala siyang lumalabas. Tapos nahilo ko, ganyan. Akala ko din kasi dahil super init ngayon, sa apartment namin walang aircon. So yung paglabas ko sa kitchen, sa banyo, nung nag-aayos na ako, ang init. So feeling ko baka dahil doon. Pero iba din kasi yung hilo eh. Parang yung hilo ko today, parang nagiging on-off siya. Even dito sa work, parang may naamoy yung something na feeling ko nakakahilo siya. Alam niyo yung amoy ng bus sa bus ng paprobinsya, ganyan. Ganun yung parang naaamoy ko. Wala naman. Tinanong ko yung cover ko, may naamoy ba siyang kakaiba? Wala naman daw. So, hindi ko alam, basta yun, nahihilo din ako, on-off yung hilo ko. And kapag tinatry ko uminom ng tubig, ganyan, may times na parang naduduwal ako. Ganun ba? Hindi ko maintindihan. So, feeling ko, that's the symptoms na rin. Kasi nga, week 6, yung mga nasa-search ko during this time is, yun nga, nagsa-start yung nausea, vomiting, morning sickness sa week 6. So, kung hindi pwedeng alam mo yung mahina ako, so kailangan ko pa rin siyang labanan. Yung ganon, tinatry ko pa rin uminom ng tubig, tinatry kong huwag ma-dehydrate and kumain kahit papano. And siguro kung may time na hindi ko talaga kaya and mas matagal yung hilo and feeling susuka ko, hindi na ako papasok para makapagpahinga. Kasi kanina lang naman nung umaga lang, mas nawala, tapos yun, on-off na lang yung hilo. Kaya ginagawa ko, pag nahilo ulit ako, kaupo lang ako doon sa desk ko, ganyan. Tapos inom tubig, tinaray kong kumain ng fruits. Kasi sabi nila kahit daw hindi nagugutom, mas okay na may frequent snack. Parang uunahan mo na yung gutom, ganyan. Tapos simula din na nalaman ko, hindi ako masyadong, alam mo yun, gumagalaw, nag-exercise, naglalakad. Yung normal steps ko lang. Nag-weigh nga ako yung tumaas ng 1 kilo yung timbang ko. Kasi nga wala akong masyadong, alam mo yung galaw-galaw, ganyan. Tapos kumakain pa ako ng mas, yung kain ko ngayon. Kumbaga mas full meal siya for one person. Kasi before, try ako ng low calorie, ganyan. Kasi ayoko tumaas yung weight ko, pero ngayon mas importante na healthy ako, healthy si baby, healthy siyang nabubuo sa akin. And 2 weeks from now, mag-ultrasound na, first ultrasound. I'm excited kasi, hello guys, so update ulit tayo. So this week is my 7th week na ng pregnancy, pero next week pa yung first ultrasound natin. And lately guys, actually ilang weeks na, I think bago ko pa malamang buntis ako, yung cravings ko is pansit talaga. Like pansit bihon, pansit Mickey, pansit hab-hab, mga gano'n, yung totoong pansit. Tapos pansit canton lang na lagi yung meron kami palagi. So hindi niya nasasatisfy yung cravings ko. Actually yung mga cravings ko is anything na Filipino food. Gusto ko nga din yung bopis, dinuguan, Shanghai, ganyan. Kaya lang sobrang hirap dito sa Sudbury makakuha ng ganun unless gagawin mo. Lately nga, na ako, parang iniiwasan ko na yung medyo matagal lutuin or matagal yung process ng pag-prepare, ganyan, kasi mabilis akong mahingal. So, yung mga quick and easy na lang yung mga niluluto. So, ngayon,
kanina sa work, hindi ako mapakali. So, gusto ko na talaga ng pansit. And bumili ako ng pansit. Hindi siya Filipino pansit, pero sa Chinese food. Yan, chow mein. Chicken chow mein. And gusto ko rin ng siomai kasi. Yan, siomai. And may gumala ako ng sauce. Ayan. So, ayun, di ba? Sana bet ko yung lasa. Kasi ang pinakang cravings ko ng pansit talaga is pansit habhab at pansit bihon. Pero, ang hirap. Gumawa ako before ng Mickey, pansit Mickey. Okay naman siya, kaya lang medyo matrabaho. And ngayon kasi wala ding laman na gulay yung ref na... Ay, wala ding lamang gulay yung ref. Kaya kailangan pa mag-grocery, ganyan. So, ang hassle. So, sana masatisfy tayo nitong cravings na to. And update lang sa mga symptoms. Medyo lumala na siya, guys. Since last week, yun yung 6th week ko. Na-experience ko nang magsuka, ganyan. Pero more on water lang din yung sinusuka ko. Kasi, siguro kasi hindi ako nagpapabusog masyado. Kasi, mabilis nga akong mabusog, mabilis din akong magutom. So, yung mga kinakain ko is konting portion lang. Kaya, ayun. Pero everyday, nagsusuka na ako. Like, tubig or liquid lang or may ibang food na kasama na din. Pero mostly water. Ayun. Then, nahihilo ako. Mas mabilis akong mapagod, mahingal. Even kanina sa work, kanina umaga, sobrang hirap. Sobrang hirap sa akin bumangon kanina kasi madaling araw gising na naman ako. Dahil naiihi ako, ganyan. Tapos hindi ako makakatulog, mga 2 oras na akong gising, hindi pa din ako makakatulog, mag-uumaga na. So kanina sobrang hirap. Tapos pagdating ko sa work, may meeting kami, katayo ako. So ko, can I sit down? Kasi hindi ko talaga kaya na. Kasi hingal na ako. Kailangan ko na either tubig or umupo. Ayun, medyo tuwing hapon, ganit, mga after lunch, ganyan, medyo gumaganda yung pakiramdam. Then, ganun ulit. Same routine ulit kinabukasan. Pero hindi ko sure kung, hindi ko maano yung oras kung kailan ba ako susuka, kailan ba ako mahilo, ganyan. And, well, it's part of it. We need to embrace it, di ba? Minsan lang nakakaiyak kasi parang sabi ko, hindi ko na nagagawa yung mga usual kong ginagawa. Na dati naman, ang dami kong nagagawa sa bahay, like multitasking talaga, like habang nag-iintay makumulo yung niluluto ko, naglilinis ako, ganyan. Kaya hindi ko siya magawa. Parang, isa lang, tapos upo din agad. Saglit lang nagagawin to, upo lang din agad. Pero, I'm still happy kasi there's a baby growing inside me. And excited na ako for next week kasi nga ultrasound and makakasama si Kyle. So, sana good news, sana marinig namin yung heartbeat ni baby kasi at week 8 daw nasa search ko. Pwede naman yung heartbeat and sana nag-grow siya ng maayos, normal, and healthy. Yun. And I think next week na din yung sunod update na to. So, we'll see you guys! So, tapos na yung ultrasound. And saglit lang naman, mga 30 minutes siguro. Pero ihi na ako. Wala pang 30 minutes kung nasa loob ka. Ang tagal nung waiting. Yeah. Mga 15-20 minutes. 15 minutes na siguro pag bigla nang tinawag na ako. Yeah. Bilis ah. Pero naihi na ako kasi tagal nung bawal nga daw umihi para sa tiyan lang. Kasi makikita na namin yung parang heartbeat, ganyan. Tapos, yung mga other information like kailan yung due date, maayos ba yung paglaki niya, yung mga ganon, something like that. Pero sinabihan naman ako na nga lang siya, parang mag-ultrasound lang, magka-capture lang ng photos, ng videos, tapos yung doctor yung mag-explain sa akin. And 3 to 5 days. So, ayun, baliintayin ko pa din, pero pinakita nila sa amin, ito. Uy, meron. Meron Yan. talaga, guys. Meron talaga. Meron talaga. Sumakses ako. Ayan, ito siya. Yan. So, feeling naman namin normal.
Kasi, ito, asan ba yan? Kasi parang ito yung ano niya, oh. Ito yung ulo niya, I think. Ay, hindi ba in-explain sa'yo kung nasa ng ulo? Hindi. Kasi nga daw magpipicture lang daw siya eh. Tapos ito yung parang buntot niya. Tapos ito yung parang nabubuong legs or kamay niya. Ayan. Tapos hindi pa rin sinabi kung kailan yung due date kasi yung ano pa nga, yung doktor nga daw kasi mag-explain sa akin kapag na-receive na nila to. Hindi kasi isahan dito, guys. Yeah. Ang hirap din. Or dapat ano, may family doctor para mas mabilis. Kasi yung sa atin dumadaan pa walking clinic, ganyan. Parang daming ganun-ganon. Eh, meron pa akong isang ultrasound at isang lab test, blood test din. So, kailangan ko pang intay muna yung tawag ng doctor bago ko pong mapaschedule yun. Yan, tagal na scheduling dito. No? Tapos, ayun, wala pa nga due date, pero based from my last period, it's 9 weeks and 2 days. Tapos, February nga yung due date. Hindi na muna namin sabihin kung kailan. Hindi pa rin namin sure. Pero, yeah, mid-February. And, yun lang. Ito, sumama siya. Anong masasabi mo? I'm happy. Happy nga, confirm na talaga. Meron talaga. Meron talaga, guys. Hindi siya nagpapanggap na mas small. Uy! Papalambing na. Uy! Masama talaga yung pakiramdam ko this past few days. Ang dami kong nafe-feel. Ayun, so hindi ko alam kung tatapusin ko na ba dito yung pregnancy vlog, yung first pregnancy vlog kasi parang ang haba na. Isang buwan na. First na magpa-check up kami June 60, tapos ngayon July 16 din. So isang buwan na. Hindi ko alam kung sama ko pa yung mga susunod na appointment or tapusin na natin dito kasi confirm naman na. We're pregnant. We're having a baby. Tatay na siya. Daddy outfit na nga siya yun. Lagi na siya naka-polo shirt. Ayun lang. Ayun guys, we're happy. And sama na lang namin kayo sa mga susunod pa na chapter nitong pagbubuntis na to. Kasi, ano ba to? Yan. Kasi matagal-tagal pa. Hanggang February ba tayo buntis? Ayun, sana healthy pregnancy, healthy si baby, healthy ako. And healthy din to. Healthy din sana ang bulsa niya. Ayun lang. Alright. Hi guys! Kanan, diba? Hello! Ano? Pakita ako sa'yo. Huwag ka muna maingay. Naiiyak. Papakita kami sa'yo. Uy, what the sound? Uy! Hindi ko na muna sa walang ano. Pangalan, yung date. Ang ganda. Ay, naka... Ito ang chismis. Ay. Pero hulaan niyo kung kanino. Hulaan niyo kung kanino. Kaya bumisita kami dito para para dyan eh. Yun ang catch. Kanino? Tsaka nyo na malalaman. Mamaya na lang ulit. Okay, mamaya na lang ulit guys. Pasok na. Oo. Part Kaya one. yung- Ano yung chismis? Ito. Ano naman, ikaw yung may chismis? Ito ang chismis si Rachel. Hala! Oh my God! Ano ba yan? Wala kung kanino. Oh, hulaan mo kung kanino. Hala! Hindi ko mahulaan kung kanino. Feeling ko kila Ara. Kamukha ko. Oh my God! Kamukha mo. Parang ano, Ano? may liksang ilong ako.
Ninong! Niming. Ninong.